So, Acts 18 provides several valuable lessons for us believers, lalo na yung mga nagagamit sa ministry ni Christ. Dito makikita natin kung paano nag-persevere si Apostle Paul sa kabila ng mga persecution na naranasan niya. Though hindi sinabi na na-discourage or disheartened si Apostle Paul dahil sa kabi-kabilang persecution na nararanasan niya sa Corinth, but we can assume na ganun nga ang nangyari dahil sa sinabi ng author sa verses 9 to 10. Ang sabi niya dito, "And the Lord said to Paul one night in a vision, do not be afraid, but go on speaking and do not be silent. For I am with you, and no one will attack you to harm you. For I have many in this city who are my people." So ina-encourage siya ni Jesus in a vision na magpatuloy sa kanyang pangangaral doon ng magandang balita at huwag itong matakot dahil kasama niya ito sa lahat ng kanyang mga ginagawa. We can assume from here na alam ng Diyos na pinanghihinaan na ng loob ang kanyang servant, kaya pinalakas niya ito. At dahil dito nabuhayan ng loob si Apostle Paul na magpatuloy sa pangangaral na magandang balita kung saan maraming Jews and Gentiles ang nakakilala sa Panginoong Yesus. Makikita natin sa buhay ni Apostle Paul ang pagtitiwala niya sa Diyos na hindi siya pababayaan nito. At iyon ang nagbigay ng encouragement sa kanya sa kabila ng hirap na naranasan niya ng dahil sa pangangaral ng gospel ni Christ. Wala nang hihigit pa sa encouragement na makukuha natin mula sa Diyos. In moments of fear or discouragement, believers can trust that God is with them, guiding and strengthening them for His word. At nakita din natin sa chapter 18 ang kahalagahan ng may companion or teammate. Ministry thrives through collaboration. Nakita natin ito sa pakikipag-partner ni Paul sa mag-asawang Aquila and Priscilla, who became instrumental in supporting his mission, ganun din sa pagtuturo sa iba. At isa sa nag-benefit sa teaching ministry ng mag-asawa ay si Apollos na isang Hudyo na bihasa sa Scripture. Sa ministry ni Christ, hindi dapat tayo matreten sa galing ng iba, bagus dapat i-embrace natin ang gift na mayroon ng bawat isa dahil ito ay magagamit sa pagpapakalat ng salita ng Panginoon. Isa pa, wala dapat competition sa ministry ni Christ. We have different gifts from God at dapat i-appreciate natin kung anong mayroon tayo. Kapag ganoon ang mindset natin sa paglilingkod sa Diyos, i-value natin ang teamwork and mentorship. Nakita natin ito sa buhay ng mag-asawang Aquila and Priscilla. Hindi sila na-threaten sa galing ni Apollos. Bagkus tinuruan pa ito para lalong lumawig ang kanyang kaalaman patungkol kay Jesus. Para lalo itong maging kagamit-gamit sa kingdom ni Christ. Ganon din naman si Apollos na willing magpaturo sa mag-asawa kahit sinasabi na siya ay bihasa sa Scripture. Mayroon siyang teachable heart na dapat mayroon ang lahat ng servant ni Christ. Dapat ganun din tayo mga kapatid. We should remain open to learning and growing in our faith, regardless of our experience or knowledge. Kung walang new learning, ibig sabihin walang growth. Kaya nga hindi natatapos at hindi dapat matapos ang ating pag-aaral dahil lang save na tayo. Dapat everyday ninanais natin na mas lumalim pa ang relasyon natin sa Panginoon at mangyayari iyon kung lumalalim din ang pagkaunawa natin sa Kanya. So itong introduction sa naging ministry ni Apollos dito sa chapter 18 ay parang nagsilbing interlude sa missionary journey ni Apostle Paul. Sa chapter 19, babalik ulit niyan kay Apostle Paul. Then evident din sa chapter 18 ng human responsibility sa pag-reject nila sa gospel at God's sovereignty sa ating salvation. Sa verse 6, ang sabi dito, "And when they opposed and reviled him, he took out his garments and said to them, 'Your blood be on your own heads. I am innocent. From now on, I will go to the Gentiles.'" Pinapakita nito na fully responsible ang mga tao sa kanilang pag-reject sa magandang balita na makakapagligtas sa kanila sa eternal punishment. Wala nang pananagutan si Apostle Paul sa kanila dahil nagawa na niya ang part niya at iyon ay ang ibahagi sa kanila ang gospel tulad ng isang watchman sa Ezekiel 33 verses 2 to 5. At sa verse 10 naman na nabasa natin kanina, malinaw din ang katotohanan patungkol sa eleksyon na pinili na ng Diyos ang kanyang mga ililigtas even before the foundation of the world. Kaya mayroon at mayroong kikilala sa Panginoong Yesus bilang kanilang Lord and Savior.
Kaya kung ikaw ay naging Kristiyano, glory to God alone. At kung nireject mo si Christ, pananagutan mo yun sa hell. And lastly, makikita din natin sa chapter 18 that God is in control. Kaya wala tayong dapat ikabahala sa mga nangyayari sa atin. Dahil sa kanyang providence, dinismiss ni Gallio ang charges laban kay Apostle Paul. Kung nagkataon na pumanig si Gallio sa mga Hudyo, mababa ng Kristyanismo, hindi lang sa Corinth, kundi sa buong Roman Empire. Makikita natin dito that God can use even secular authorities to protect His servants and His gospel. So ngayon sa chapter 19, nandito na tayo sa third missionary journey ni Apostle Paul. Dito makikita natin ang pagmi-minister ni Paul sa Ephesus. So di ba dumaan siya sa Ephesus sa Acts 18 verse 19. Kasama niya ang mag-asawang Aquila and Priscilla at mainit ang naging pagtanggap ng mga tao doon sa kanya. Kaya sa verse 20, pinakiusapan siya na mag-stay muna doon. But he declined dahil nagmamadali siyang makapunta sa temple sa Jerusalem dahil sa kanyang Nazarite vow. Though hindi natin mababasa sa ESV translation na nagpunta siya sa Jerusalem, pero sa pagsasabi ng author sa verse 22 na when he had landed at Caesarea, he went up and greeted the church. Jerusalem ang tinutuko dyan na pinuntahan niya sa taas dahil located sa Mount Zion ang Jerusalem, kaya mataas ito. And in verse 21, sinabi niya sa mga taga-Ephesus, if God willing, babalik daw siya doon. At ito na nga yung katuparan ng sinabi niya. Pinahintulutan ng Diyos na makabalik siya sa mga mananampalataya dito sa Ephesus. So, Paul in Ephesus. So, Acts 19 verses 1 to 10 lang po tayo ngayon. And it happened that while Apollos was at Corinth, Paul passed through the inland country and came to Ephesus. There, he found some disciples. So after ng interlude na nakita natin sa naging ministry ni Apollos sa last part ng chapter 18, the author returns to the story of Paul for his final example of transition. Transition mula sa Old Covenant to the New Covenant. Makikita natin dito ang final transition. Mababasa dito, while Apollos was at Corinth, Paul passed through the inland country and came to Ephesus. Ito yung sinasabi ko kanina sa chapter 18:21 na pinahintulutan ng Diyos na matupad niya ang promise niya sa mga mananampalataya sa Ephesus na babalikan niya ang mga ito. So noong nakarating na siya sa Ephesus, Paul found some disciples. So most likely Jewish followers of John the Baptist ang mga namit niyang disciples dito. Later on, makikita natin yan, okay? Kung bakit ko nasabi yun. Hindi malinaw kung Christian na ba talaga ang mga ito, okay? Ang general meaning kasi ng disciple ay learner or follower at hindi naman laging napapatungkol ito sa mga Kristiyano. Pero ang sinasabi ng ibang scholars, dahil medyo ati ang ano nila dito, okay? Medyo ati yung tawag doon yung parang take nila dito, sabi ng iba, mga Kristiyano daw dahil sa disciples, ang sabi naman ng iba, hindi pa sila disciples. Para sa akin, hindi pa sila disciple ni Christ, okay? Dahil mababasa din sa Bible na may mga disciples din ang mga Pharisees. Nasa Mark 2 verse 18 and Luke 5:33 yan. Ganon din si John the Baptist. Nasa Matthew 9:14, 11:2, Luke 5:33, 7:18 to 19, 11:1, and John 1:35 and 3:25. At napag-aralan natin sa John chapter 6 na kahit yung mga tinatawag na disciples ni Jesus Christ ay hindi naman totoong disciples na ni Christ dahil marami sa kanila ang tumalikod sa kanya. John 6 verse 66. Kaya medyo nababalutan ng controversy ang spiritual status ng mga disciples na ito. Paul certainly did not assume na ang 12 disciples na ito ay mga Kristiyano na. Okay? Base sa naging tanong niya sa kanila. And he said to them, "Did you receive the Holy Spirit when you believed?" And they said, "No, we have not even heard that there is a Holy Spirit." Sa pagtatanong niyang, "Did you receive the Holy Spirit when you believed?" Naghahanap siya dito ng confirmation para ma-determine niya ang spiritual status ng mga ito.
Hindi sinabi ng author kung ano ang nakita ni Paul sa mga disciples dito para tanungin sila kung natanggap na ba nila ang Holy Spirit, dahil hindi ito pangkaraniwang tinatanong ni Apostle Paul. So kung di ako nagkakamali, ito ang unang beses na tinanong niya ang mga disciples patungkol dito, okay? May nakita o napansin sigurong kakaiba si Apostle Paul sa mga disciples na ito na nag-udyok sa kanya para tanungin sila ng ganoon, dahil walang ipinapakitang indication ng Bible na ganoon ang practice ni Apostle Paul, okay? Ang sabi ng commentator na si David Williams, his Paul's criterion for what distinguishes the Christian is significant. So too is the way in which his question is framed. It implies that the Holy Spirit is received at a definite point in time, and that time is the moment of initial belief. The same thought is expressed, for example, in Ephesians 1, verse 13. Having believed, you were marked in him with the seal and the promise Holy Spirit. Acts 11:17, meron din nun. So no space of time is envisaged between the two events, nor is the possibility entertained of believing without also receiving the seal of the Spirit. So, in other words, ang gusto lang sabihin ni David Williams dito, sa time na ikaw ay naligtas, iyon din ang time na ikaw ay sumampalataya kay Jesus, kasabay nun ang pagkakaroon mo ng Holy Spirit. Dahil iyon din ang ini-imply ng Ephesians 1:13. Ganon din yung sinabi ni Peter sa Acts 11. So, basahin natin. Pagkibasa, Sister Nova? Gawa 11:16-17. At naalala ko ang mga sinabi ng Panginoon Yesus. Nagbaptismo si Juan sa tubig, ngunit babaptismuhan kayo sa banal na espiritu. Kaya ang nangyari sa kanila ay nagpapatunay na ang binibigay ng Diyos sa ating mga Hudyo. Nang sumampalataya tayo sa Panginoong Hesukristo ay binigay din niya sa mga hindi Hudyo. At kung ganoon ang gusto ng Diyos, sino ba ako para hadlangan siya? Amen. So, nung sumampalataya daw sila, tinanggap nila yung ipinangako ng Panginoon na Holy Spirit. Okay? So, ganun din ang nangyari daw dito sa mga hentil. Yun yung pinagtatalunan nila kasi nila dito. So, ang Holy Spirit ay matatanggap sa unang pagkakataon na sasampalataya ang tao kay Jesus. Hindi makikita sa Bible na may pagitan ang pagsampalataya at ang pagtanggap ng Holy Spirit. Okay? Ito ay simultaneously nangyayari. Ibig sabihin, sabay na nangyayari. At ang naging sagot nila sa tanong ni Paul ay, no, we have not even heard that there is a Holy Spirit. Sa naging sagot nila, makikita natin na katulad ni Apollos, they didn't know much about God's nature as revealed in Jesus Christ. Na-confirm ngayon ni Apostle Paul that they were not yet Christians. Hindi sila aware sa pagbaba ng Holy Spirit sa Pentecost. Patunay lang ito na sila ay Old Testament saints. Kaya tinanong ulit sila ni Paul. And he said, into what then were you baptized? They said, into John's baptism. Dahil sa naging sagot nila sa tanong ni Paul, into what then were you baptized, na sinagot nila ng into John's baptism, mas lalong tumibay ang ebidensya na sila ay mga Old Testament saints. Mas lalong naging malinaw ang spiritual status nila dahil ang baptism ni John the Baptist ay sa Old Testament or sa Old Covenant. Maaari ang mga ito ay disciples din ni John the Baptist. Hindi nakakapagtaka kung may na-encounter pa si Apostle Paul dito na disciple ni John the Baptist kahit medyo matagal nang na-establish ang Church ni Christ. Ang sabi ni J.B. Lightfoot, kahit sa 2nd century, may mga disciples pa rin daw si John the Baptist na nag-e-exist sa time na ito. Dahil kung ang 12 na ito ay sumampalataya na sa ginawa ng Panginoong Yesus, magpapabaptize dapat sila sa kanyang pangalan, tulad ng nakita nating ginagawa ng lahat ng kumilala kay Jesus bilang kanilang Lord and Savior at hindi sa bautismo ni John the Baptist. So after niya ma-confirm that they were Old Testament saints, kaya sa verse 4, ipinaliwanag niya sa kanila kung ano ang purpose ng baptism ni John. Sabi niya dito, and Paul said,
John baptized with the baptism of repentance, telling the people to believe in the one who was to come after him. That is Jesus. Itong statement ni Paul dito ay further proof na hindi pa Christians ang mga na-encounter niyang disciples dito. Dahil hindi nila alam na si Jesus ang promised Messiah, na siyang ipinoproclaim ni John the Baptist. One more thing, hindi sila tinuruan ni Paul kung paano nila matatanggap ang banal na espiritu. Bagkus shinyer niya sa kanila si Jesus Christ, na si Jesus ang Mesayang ipinapangaral ni John the Baptist na pangako ng Diyos sa Old Testament. Si Jesus ang susi para magkaroon ng tao ng Holy Spirit. So on hearing this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. And when Paul had laid his hands on them, the Holy Spirit came on them, and they began speaking in tongues and prophesying. There were about 12 men in all. Parang familiar ito, no? Nabuksan ang kanilang puso sa katotohanan at sumampalataya sila sa ating Panginoong Yesus. They were baptized in the name of the Lord Jesus. This signified their spiritual union with Jesus by faith. Immediately, in a gesture of apostolic affirmation, tulad ng ginawa ni na Peter sa mga Samaritans and Gentiles, Paul had laid his hands on them. So confirmation sa mga disciples ito na part na sila ng Universal Church ni Christ. At hindi lang confirmation sa mga disciples ito na part na sila ng Church ni Christ, kundi confirmation din ito sa pagiging apostle ni Paul dahil nasa kanya din ang authority na ibinigay ng Diyos sa 12. So katulad ng ibang apostles na present din sa bawat new phase or new chapter ng church, ganun din ang ginawa ni Apostle Paul dito. Nagsilbi din siyang witness sa pakikipag-isa ng mga ito sa Universal Church ni Christ. As Paul made this gesture, the Holy Spirit came on them, and they began speaking in tongues and prophesying. There were about 12 men in all. Ganito din ang nangyari sa mga Hudyo sa araw ng Pentecost noong bumaba ang Holy Spirit sa kanila. At ganun din sa mga Samaritan and Gentiles, di ba? So this was a further indication that they were now a part of the one true Christ. I mean true church. And since hindi pa nila narinig ang pagbaba ng Holy Spirit sa araw ng Pentecost, kaya kailangan nila ang tangible proof na totoong bumaba sa kanila ang Holy Spirit. Kaya sila din ay nakapag-speaking in tongues tulad ng mga naunang Christians, Jews, Samaritans, and Gentiles. Yung mga miraculous grip ng Holy Spirit ay present din sa 12 men na ito. At yun yung pag-speaking in tongues. So these 12 men illustrate the transitional nature of Acts. Alam niyo ba na nagagamit ang text na ito sa maling katuruan? Dahil ang paniniwala ng ibang Christian na ang mga ito prior sa encounter nila ni Paul, ito daw mga ito ay mga Kristiyano na. Ginagamit ng iba ang text na ito para patunayan ang paniniwala nila na pwedeng masave ang tao and yet wala siyang Holy Spirit. Or after niyang masave, doon pa lang siya magkakaroon ng Holy Spirit, which is taliwas sa itinuturo po ng New Testament epistles. Explicit contradiction ito sa turo ng New Testament, kung saan mababasa natin that every Christian receives the Spirit at salvation. Hindi after salvation, kundi at salvation, sila ay ibabaptize ni Jesus with the Holy Spirit. So example, yung sinabi ni John the Baptist sa Mark. Pakibasa po, Sister Charm. Mark 1:7-8. And he preached, saying, After me comes he who is mightier than I, the strap of whose sandals I am not worthy to stoop down and untie. I have baptized you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit. At nangyari nga iyan sa lahat ng sumampalataya kay Jesus. Ephesians 1:13, pakibasa po, Ate Hazel. Ate Hazel, makakabasa po? In him, you also, when you heard the word of truth,
the gospel of your salvation, and believed in him, were sealed with the promised Holy Spirit. Okay, isa pa, sinasabi din ng Bible na ang walang Holy Spirit ay hindi mananampalataya. Pakibasa po, Sister Nova. Romans 8:9, but you are not controlled by your sinful nature. You are controlled by the Spirit if you have the Spirit of God living in you. And remember that those who do not have the Spirit of Christ living in them do not belong to Him at all. Amen. Ganon din, may makikita din tayo sa Jude 19. Pakibasa po, Sister Charm. These people are the ones who are creating divisions among you. They follow their natural instincts because they do not have God's Spirit in them. So malinaw na sinasabi ng Bible na hindi mo pwedeng i-claim na ikaw ay follower ni Christ pero hindi nananahan ng banal na espiritu sa'yo. Maling katuruan po yun. Huwag po nating i-isolate ang text na inaaral natin sa ibang sinasabi ng Bible. Tandaan po natin to mga kapatid, the Bible will not contradict itself. Tandaan po natin mga kapatid na ang Book of Acts ay period of transition. So malinaw na after ng transition period dito sa Acts, lahat ng sumasampalataya sa ginawa ni Jesus sa cross ay nagdudwell sa kanilang Holy Spirit right at salvation. Hindi na kailangan ang paglay hands ng mga elders or apostles at hindi na rin natin kailangan ng tangible manifestation ng Holy Spirit dahil nasa atin na ang canon of Scripture na siyang nagtuturo sa atin patungkol sa triune God. Kaya wag po nating i-take na lahat ng nangyayari sa Book of Acts ay dapat ding mangyari sa atin, okay? So all the groups were gathered in. Kumpleto na ang grupong kasama sa Universal Church ni Christ. At sa bawat grupo, may apostle na present to verify that all receive the same Holy Spirit in the same way. Kaya ang sabi nga ni Paul sa sulat niya sa mga taga Ephesus, sorry, pasensya na. Sabi po niya dito, there is one body and one spirit, just as you were called to one hope at your calling. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all and through all and in all. So nakita nyo mga kapatid, iisa lang ang Holy Spirit na meron sa atin dahil ito yung binaptize, inimmerse tayo ni Jesus Christ, okay? Ito yung sinasabing baptism of the Holy Spirit. Inimmerse tayo ni Jesus Christ sa Holy Spirit. Kaya meron tayong Holy Spirit, lahat ng followers ni Christ ay may Holy Spirit. Kaya mali po yung katuruan na sinasabi nila dahil ito itinuturo ito ng iba. At yung ganun din, yung pag-speaking in tongues. Sinasabi nila na hindi ka totoo mananampalataya kung hindi ka nag-speaking in tongues. Kaya mali po yun. Maling katuruan po yun mga kapatid. So ngayon, dito na po tayo sa verse 8. And he entered the synagogue and for 3 months spoke boldly, reasoning and persuading them about the kingdom of God. Nakita natin sa first visit ni Apostle Paul sa Ephesus na naging maganda ang pagtanggap sa kanya ng mga tao dito, yung mga Jews, especially yung mga Jews, okay? Nasa chapter 18 verses 19 to 21 po yan. At sa kanyang pagbabalik, he found the door still open. So he entered the synagogue and for 3 months spoke boldly. Boldness was a hallmark of apostolic preaching. Nakita po natin yan kina Peter and John na siyang desire din ni Apostle Paul na gawin. Sabi niya dito, pray also for me that the message may be given to me when I open my mouth to make known with boldness the mystery of the gospel. Boldness ang constant kay Apostle Paul. He never compromised the gospel. He held back nothing out of fear of rejection or hostility. At ganoon ang ginawa po niya dito. Paul spent 3 months boldly proclaiming the gospel in the synagogue. Ito at sa Corinth po marahil ang pinakamatagal niyang pag-stay sa isang synagogue para mangaral. Katulad ng ginawa niya sa chapter 17 na hindi lang siya basta nangangaral, kundi reasoning and persuading them about the kingdom of God. So may Q&A na nangyayari po dito. Hindi lang siya nagtuturo, kundi sinasagot din niya ang mga tanong nila. Dahil ang persuading dito ay to convince by argument.
Kaya nga sa Tagalog ang sabi, nakipagdiskusyon siya at ipinaliwanag sa kanila ang tungkol sa paghahari ng Diyos. More or less, mga unbelieving Jews, halos ang nandito po sa synagogue na ito. Yet, hindi siya natakot magsalita sa kanila patungkol kay Jesus Christ na siyang Mesayang pangako sa kanila. He boldly challenged their whole religious system, calling them to repent and believe in Jesus as their Messiah and God. So the first step in unleashing the power of the word is to proclaim it. At iyon ang ginawa ni Paul dito. He persuaded them about the kingdom of God. Hindi lang ang 1,000-year reign of Christ on the earth ang tinutukoy po dito. To teach the kingdom of God is to teach the things concerning Christ and salvation. Tulad po ng ginawa niya sa chapter 28. So pakibasa po, Sister Charm. Sa loob ng 2 taon, nanatili si Pablo sa bahay na kanyang inuupahan at tinanggap niya ang lahat ng dumadalaw sa kanya. Tinuruan niya sila tungkol sa paghahari ng Diyos at tungkol sa Panginoong Hesukristo. Hindi siya natakot sa kanyang pagtuturo at wala namang pumigil sa kanya. So tinuruan sila how to enter the spirit of salvation at mamuhay in communion with God. Mahalaga po yun. Kaya nga mahalaga ang pagdi-disciple at hindi pag-share lang ng gospel. Dahil ang mga sumampalataya kay Jesus ay kailangang mamuhay ayon sa mga turo niya. Pero paano po sila mamumuhay sa mga turo niya kung hindi sila naturuan patungkol sa mga ito, di ba? Kaya mahalaga po ang ginagawa nating ito. Form of discipleship po ito. At tulad ng laging nangyayari sa pagmi-minister ni Apostle Paul, hindi basta mananahimik lang ang kalaban. But when some became stubborn and continued in unbelief, speaking evil of the way before the congregation, he withdrew from them and took the disciples with him, reasoning daily in the hall of Tyrannus. Yun po yung sinasabi nila. So finally, the inevitable happened. Some of the Jews became stubborn and continued in unbelief. So stubborn, or sa ibang translation, hardened. Ito yung naging matigas ang kanilang puso against sa salita ng Panginoon. Ibig sabihin, some of the Jews na welcoming noong una, later on, hindi na nila masikmura ang itinuturo ni Paul. Kaya unti-unting tumigas ang mga puso nila against the gospel. So ganito lang po yan. Kapag paulit-ulit mong nire-reject ang katotohanan, paulit-ulit mong naririnig ang gospel pero nire-reject mo ito, magkakakalyo ang puso mo. Titigas na ito to the point na hindi na magpe-penetrate ang salita ng Panginoon. Kaya dalawa lang ang nagagawa ng gospel sa buhay ng tao. Either it will harden your heart dahil ayaw mong tanggapin ito, or it will change your heart of stone to heart of flesh dahil in-embrace mo ito fully. Walang middle ground. Kaya nga ang sabi ni Paul sa 2 Corinthians 2:16, pakibasa po, Sister Nova. 2 Corinthians 2:16, to those who are perishing, we are a dreadful smell of death and doom. But to those who are being saved, we are a life-giving perfume. And who is adequate for such a task as this? Amen. So these Jews who refused to repent and continued in unbelief, they continue speaking evil of the way before the way was an early title for Christianity. Makikita po yan sa Acts 9:2, 19:23, 24:14, and 22. And speaking evil of the way was an outward manifestation of their hardened hearts. Makikita ang kanilang hardened hearts hindi lang sa pag-reject nila sa gospel, kundi maging sa kanilang kilos dahil sa paninirang ginawa nila sa pamamaraan ni Jesus. Sa kagustuhan nila na masira or mawalan ng influence si Apostle Paul sa mga tao, kaya ang naisip nila, siraan ito in public. Na-realize ngayon ni Apostle Paul na wala na siyang mapapala kung mananatili pa siya dito sa synagogue. Kaya ang ginawa niya, he withdrew from them and took the disciples with him,
reasoning daily in the hall of Tyrannus. So yung pong sa iba sa Tagalog ang nakalagay dito is school, okay? Hindi siya hall. Ang mababasa po natin sa ibang translation. So umalis sa synagogue si Apostle Paul at isinama niya ngayon yung mga disciple na ni Christ, okay? Yung mga Hudyo na naging disciple ni Christ. Ito yung mga Hudyong nagrepent and confess Jesus as their Lord and Savior. At nagpatuloy siya sa pakikipagdiskusyon at pagtuturo sa mga tao sa school ni Tyrannus. Tyrannus marahil ang pangalan ng owner ng school na ito, at doon sa lecture hall nagtuturo si Apostle Paul kung saan nagtuturo or nagbibigay ng speech or talumpati ang mga philosopher. And take note, daily niya itong ginagawa. Maaring ito ay isang Christian Gentile, kaya ipinagamit niya ang kanyang lecture hall kay Paul sa time na ito, or kapag vacant ito, or kapag walang klase. Pero pwede rin na nirentahan ito ni Apostle Paul in order to meet with his disciples every day. Sa 2 years, marami nang naituro si Apostle Paul sa kanila patungkol kay Jesus, sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay according to the scriptures. Ganon din kung paano sila mamuhay sa mga turo ni Jesus. And our last verse for today, this continued for 2 years so that all the residents of Asia heard the word of the Lord, both Jews and Greeks. Every day for 2 years, nagturo si Apostle Paul dito sa lecture hall ni Tyrannus. Kaya ang lahat ng nakatira sa lalawigan ng Asia, Hudyo at hindi Hudyo, ay nakarinig ng salita ng Diyos. So Paul and his converts evangelized the entire province of Asia. Mag-jump po tayo sa verse 26. Ang sabi dito, but as you have seen and heard, this man Paul has persuaded many people that handmade gods aren't really gods at all. And he's done this not only here in Ephesus, but throughout the entire province. Entire province daw. Yun ang sabi nila. Okay? During this time, yung mga churches sa Colossae and Hierapolis, ganun din marahil yung 7 churches sa Book of Revelation, chapter 2 and 3, ay naitayo na. Naging effective ang pag-evangelize ni Apostle Paul dahil bukod sa andoon ang blessing ni God sa mga ginagawa niya, Paul made sure to teach the word. Hindi lang basta mag-convert ang goal niya, kundi to make disciples. At itong na-disciples niya na ito ang nagpakalat ng gospel sa iba't ibang panig ng lalawigan ng Asia. True Christian will reproduce. Dahil kahit hindi mo utusan ng mga yan, isi-share nila ang gospel na kanilang narinig at tinanggap sa iba. Paul could have a lot of more influence sa 2 years na nagturo siya dito. And his disciples started doing the work of discipleship as well. Tulad ng ginagawa natin ngayon. Yung natutunan nyo sa inaaral natin dito sa ating online Bible study, alam ko po, ibinabahagi nyo din ito sa mga loved ones nyo, sa mga kaibigan nyo, sa mga nangangailangan nito. So, ganun din po ang nangyari dito. Kaya yung naging impact niya, dahil sa nagliliwanag yung ilaw ng mga disciples sa Ephesus, kaya yung naging impact ng gospel, hindi lang sa lugar nila, kundi umabot ang liwanag nila sa buong lalawigan ng Asia. Kaya nga, di ba sinasabi sa Matthew, let your light shine before men? Isang example natin dyan ay si Epaphras, na disciple ni Paul, and was sent out from Ephesus and planted the church in Colossae. Basahin po natin, pakibasa po, Ate Hazel. You learned about the good news from Epaphras, our beloved co-worker. He is Christ's faithful servant, and he is helping us on your behalf. He has told about the love for others and the Holy Spirit has given you. So for sure, makaka-relate po tayo, di ba? Kung paano natin ibinahagi sa mga mahal natin sa buhay at kaibigan at kakilalang gospel na ating tinanggap, ganoon ang ginawa po ng mga disciple dito. Yung mga dinisciple ni Apostle Paul, sila ay nag-disciple din. So, alam nyo, ang church po sa Ephesus, marahil lang isa sa pinaka-blessed na na church. Bakit? Dahil after pong umalis ni Apostle Paul dito, 2 years pong nag-minister si Apostle Paul dito, okay?
Timothy, one of Paul's closest friends and disciples, stayed here in Ephesus. So, nag-minister din po dito si Timothy. At according to church tradition, si Apostle John ay nag-minister din daw po dito sa Ephesus sa kanyang nung patapos na ang kanyang buhay. Kumaga yung at the end of his life. Kaya naman ang Ephesus ay talaga namang merong sound doctrine na mababasa po natin sa Book of Revelation. Pakibasa po, Sister Charm. Revelation 2, 2-3. Alam ko ang mga ginagawa ninyo, pati ang inyong mga pagsisikap at pagtityaga. Alam ko rin na hindi ninyo kinukonsente ang masasamang tao. Sinisiyasat ninyo ang mga nagpapanggap na apostol at napatunayan ninyong mga sinungaling sila. Tiniis ninyo ang mga kahirapan dahil sa pananampalataya ninyo sa akin at hindi kayo nanghina. So ito po ay resulta ng puspusang pagtuturo ng mga servant ni Christ sa kanila. So ano po ang takeaway natin dito sa ating inaaral? Genuine faith requires a full understanding of the gospel. Kailangang maunawaan ng tao yung sacrificial atonement na ginawa ni Jesus sa cross para sa kanilang kaligtasan. Because apart from the gospel, hindi po maliligtas ang isang tao. Dahil ito lang ang ibinigay na way ni God para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan at maligtas sa eternal punishment sa hell. Makikita din po natin dito ang kahalagahan ng discipleship and adaptability in the face of challenges or kapag nasa unfavorable situation po ang servant ni God. Alam niya ang next move na makakabuti sa mga tao ng Diyos at yun ang ialis sila sa toxic environment kung saan nabablaspheme ang pangalan ni Christ. Hindi kasi yun makakapag-build up sa kanila dun po sa mga new convert, okay? Kung mananatili pa sila doon sa synagogue and then nakakarinig sila ng mga hindi maganda yung pag-slander sa salita ng Panginoon. So hindi po yun nakakapag-build up sa mga mananampalataya, kundi magpapababa ito ng kanilang moral. Kaya inalis sila doon ni Apostle Paul at dinala nga sila sa school ni Tyrannus. So nakita po natin ay ang pagmi-minister dito ni Apostle Paul dito sa Ephesus at nakita natin na though nung una maganda po yung pagtanggap sa kanya ng mga Hudyo, di po ba? Pero later on dahil hindi nga nila matanggap yung kanyang ipinapangaral, yung salita ng Panginoon, kaya eventually itong mga to ay kumalaban sa kanya. So parang yung mga disciples sa John 6, di po ba? Na sumusunod kay Jesus Christ, pero nung sabihin na ni Jesus Christ na kailangan ng full commitment, kainin niyo ang aking laman, sabi niya, inumin niyo ang aking dugo, ibig sabihin, fully mag-commit sa Kanya, ano pong ginawa nila? Tumalikod sila sa Kanya. So, I hope may natutunan po tayo mga kapatid sa ating inaral ngayon, kahit short lang siya, nawa na maging blessing po ito sa ating mga buhay. So hanggang dito na lang po ang ating part 1 ng chapter 19. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be all the glory. God bless everyone.